Magandang araw mga bata! Eto na naman muli ang inyong Ate Jonah. Nagbabalik upang handugan kayo ng isang magandang kwento. Sa mga bago naming manonood, para po sa inyong kaalaman, isa ako sa mga staff ng Ilocos Norte Provincial Library, ang inyong tagapagkwento. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong isang katanungan. Mga bata, naranasan niyo na bang magtanim ng makukulay na bulaklak? Kung ang sagot mo ay oo, pakinggan mo ang kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Nayon ng Rosas. Isinulat ni Su Nian-shan at guhit naman ni Wona Lin. Inilimbag ng Let's Read the Asia Foundation. Mga bata, kung magustuhan niyo ang kwentong ito, maaari bang paki-like at share ang video na ito? Kaya naman, tara na at umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Noong unang panahon, mayroong isang maliit na nayon kung saan ang lahat ay nagtatanim ng mga pulang rosas. Ang bawat bahagi ng nayon ay maganda dahil sa mga pulang rosas sa hardin. Kilalang kilala kahit sa kalayuan ang reputasyon ng nayon para sa malalaking magagandang pulang rosas. Ngunit walang nakababatid kung bakit silang lahat ay nagtatanim ng pare-parehong klase ng pulang rosas. Naisip ng ilan sa kanila na marahil ang pagtatanim ng pulang rosas ay nakasanayan na mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang iba naman ay naniniwalang kung hindi sila magtatanim ng pulang rosas, sila ay isusumpa. Isang araw, may isang matandang lalaki na nakahanap ng kahon na naglalaman ng mga kakaibang buto sa ibaba ng kanyang bahay. Nagulat ang matandang lalaki. Hindi niya alam kung papaano nakarating ang mga butong iyon sa ibaba ng kanyang bahay at nagdesisyon na itanim ito sa kanyang hardin. Maingat na inalagaan ng matanda ang kanyang mga bagong halaman. Nang mamukadkad ang mga bulaklak, ang kanyang hardin ay napuno ng maraming uri ng makulay na mga bulaklak. Nagulat ang lahat ng mga taga-nayon nang makita ang pinaghalong dilaw, asul, lila, puting bulaklak na namumulaklak sa gitna ng kanilang mga pulang rosas. Maraming nag-iisip na ang matandang lalaki ay isusumpa. Kaya hinihimok nila na alisin niya ang mga makukulay na bulaklak sa lalong madaling panahon. Sumagot ang matanda na hindi niya sisirain ang hardin na siya mismo ang nag-alaga. Nadismaya ang mga taga-nayon sa matanda at hindi nila siya pinansin at ang kanyang makulay na hardin ng bulaklak. Nahirapan ang matanda na mamuhay sa pang-araw-araw na pagsasaka habang hindi pinapansin ng kanyang mga kapitbahay. Isang araw, isang pintor mula sa palasyo ng hari ang dumating sa nayon. Nalaman ng hari ang magagandang bulaklak sa nayon, kaya't ipinadala niya ang pintor na ito upang ipinta ito. Masayang tinanggap ng mga taga-nayon ang pintor at ipinakita sa kanya ang kanilang mga hardin ng pulang rosas. Tumingin ang pintor sa mga hardin. Pumili ng borol at nagsimulang magpinta. Naghintay ang mga taga-nayon sa kakalabasan ng kaniyang ipinipinta. Nang matapos ang pagpipinta, ang mga taga-nayon ay namangha sa makulay na mga bulaklak na ipininta nito. Ngunit, may isang nagsabi na ang pintor ay isusumpa. Sumagot ang pintor na ang iba't ibang mga kulay at iba't ibang mga hugis ay kinakailangan upang lumikha ng magandang sining. Ang pagiging iba ay hindi sumpa, ngunit isang bagay ng kagandahan.
Napagtanto ng mga taga-Nayon na siya ay tama at tumigil sa paniniwala sa sumpa. Niyakap nila ang matandang hardinero at lahat ay nasiyahan sa kanyang makukulay na mga bulaklak. At diyan nagtatapos ang ating kwento. O mga bata, ang pagiging iba ay hindi masama. Ito ay isang bagay ng kagandahan. Hangad ko na may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!